Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking Day 72 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ang series po natin ngayong araw ay ang huling series about Knowing the Trinity. At ang topic po natin ngayong araw, October 6, 2024 ay the Trinity and Mission. At ang scripture po natin ngayong araw, Matthew 28:18 verse 20. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you, always to the end of the age. Sa Tagalog naman po, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Baptismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y lagi kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Teaching number 1, God gave all authority to Jesus. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos Ama ay binigyan ng lahat ng authority ng ating Panginoong Diyos at siya po ay sinakop ang lahat ng bansa sa kanyang kapangyarihan. Disciple and all nation and baptize and teach to obey our Lord Jesus. And teaching number 2, Jesus rules over the nations. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay may rules over sa iba't ibang bansa or nations, but kahit po may rules ang ating Panginoong Diyos ay ang iba ay nagre-rebelde or ayaw pa din sa Panginoong Diyos. Pero ang gagawin po ng ating Panginoong Diyos at ang mga believers na i-disciple ang iba't ibang bansa para mapaisailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, the Spirit empowers the church. Sabi naman po dito na kapag daw po tayo ay nagpupuri, nagsasamba sa ating Panginoong Diyos, ang church po o ang mga tao sa church ay sinasamahan ng ating Panginoong Diyos o in-empower niya yung mga espiritu na dahil nga po tayong nagdi-disciple sa church ay nagbibigay po tayo ng kalagahan sa ating Panginoong Diyos at ginagabayan niya po tayo dahil alam po ng ating Panginoong Diyos na mahirap mag-disciple pero kaya nga po ay nagsasamba tayo sa Kanya at in-empower niya po yung ating mga espiritu habang tayo ay nagsasamba sa ating church. And application number 1, disciple the nation to obey Christ. Sabi naman po dito na dapat daw po tayong lahat ng mga Christians ay disciple po natin ang lahat ng bansa, all nation, para po makilala or sumunod na sila sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, baptize believers in the name of the Trinity. Sabi naman po dito na kapag po sa pagbabaptize ng believers ay dapat ginagamitan po ng name of Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit ang pagbabaptize. And ginagamitan po ng name of Trinity ang mga believer. So, and application number 3, rely on Spirit for empowerment. Sabi naman po dito na relay or sumunod po tayo sa ating mga spirito para po ma-empower tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga gagawin natin. Lagi po tayong sumunod sa sinasabi ng ating spirito at pinaparamdam po na binigay ng ating Panginoong Diyos. And discussion, what is the role of Trinity in redeeming the nations? Para po sa akin, ang role po ng Trinity and redeeming all nations is importante po dahil kapag po gusto nila makilala ang ating Panginoong Diyos ay dapat unang-una ay kilalanin nila or alam nila ang Trinity na nagpapakita ng tatlong persona na ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Espiritu Santo, na ang tatlong community na nagsama-sama para po
sa atin at maligtas tayo. At kapag po sinama natin yung Trinity sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos or pagdi-disciple natin sa lahat ng bansa, ay nagpapakita po ito ng magandang fellowship at matatag na community because of the Trinity. At ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.